ready na ang bawat isa? Sige po. Sa ating po pagsisimulan na ayos po hilingin ang bawat isa sa atin. Sandali po tayong ibuko at individually tayo lumapit sa ating Panginoon. Pagpuri at pagpasalamat sa Kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Yes Lord, salamat po dahil sa iyong kabagat biyaya, Panginoon, ay nagawa namin sunti ng iyong kalooban. Ang sama-sama po namin panalangin, patuloy yung pangunahan, ang gawain ito, O Diyos. Kayo po nangako sa iyong salita, saan man dalawa tatlong nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. We believe in our hearts, O God, that your Holy Spirit will continue to move as we worship the Father. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how I love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty. Tayo po lahat. Who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Sa pag-awit po natin ay sumukita sa ating kamay, na sa katunayan ng Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito
ay tunay na ang kataas-taas ang Diyos. Bigla ko pong naalala yung katuruan ni Pastor Joey na sa ating pagsabay maging seryoso tayo dahil ang ating sinasamba sa lugar na ito'y Diyos na may lalang ng langit at lupa. Hindi po lahat ng tao ay nabibigyan ng karapatan sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Yun lamang po mga tinubos ng Kanyang dugo. Kaya sa muli natin pag-awit, ating itaas ang ating kamay at awitin natin ang daigdig ng ating Panginoon. Hallelujah! Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns Ngayon po ay naalala po yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya ano po dapat natin gawin? Mag-celebrate tayo dahil sa kanyang kabuhian, dahil sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ay naririto tayo ngayon. Amen ba naman natin yung Panginoon?
bakit wala ko pinagpapaawit. Sa tingin po ninyo ngayon sa nakatingin ng Panginoon sa mga oras po ito. Sabi nga ng kanyang salita, ang Panginoon ng Diyos ay gumagala sa buong mundo. Lahat ay nakikita niya. Pero ang binibigyan ng special attention, yung mga anak niya, nagkakatipon-tipon, na nagpupuri sa kanya, sa Espiritu at katotohanan. Kasi, alam po natin mga kapatid, na yun pong naging dahilan kung bakit po siya bumaba dito sa lupa. Tinako sa krus, patay, tinigil. Pero hindi na natiling patay, kundi ngayon ay buhay na buhay. Doon ang sabi sa nangyari. Kaya mga kapatid, huwag natin alalahanin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Atin ito sa ating kamay. Oh, we worship you, Father. We glorify the name of Jesus. Hallelujah. It gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for forgiving me. Wash me by your blessing flow. Alone I know your forgiveness and grace.
nais ko po, namdamin natin ang presensya ng Panginoon. Oh, thank you, Lord. Yes. Panginoon, salamat po, Panginoon. Minsan pa, Lord, pinatunayan mo, Panginoon. Minsan ka lang namatay at hindi na mamamatay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa umaga nito, Panginoon. Hayaan mo pong siya sa atin mo po muna ang aming mga puso, Panginoon. Ang babae at mga lalaki na nagtungo, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Nakikita mo, Lord, ang bawat isa sa atin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, masambay ka namin, Lord, sa Espiritu at katotohanan niyo, Panginoon. Lord, balutan mo kami ng iyong makapangyarihan dugo at walang na Espiritu, Panginoon. Sapat na sulok ng panambagin, Lord. Lord, hayaan mo, Lord, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay sambay na pakilala kayo, Panginoon, ng lumusan sa bagay ng Panginoon. Ano man ang nais niyo, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa bagay ng Panginoon. Lord, iparanas mo, Lord, sa umaga ito, Panginoon, ng iyong presensya, O God. Nais mo namin, Lord, na maranasan, Lord, ang iyong pag-ibig, Lord, sa lugar nito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong maghahayag na iyong salita, Panginoon, sa umaga ito, O God. Hayaan mo, Lord, na ang kanyang buhay ay patuloy na ipagamit sa iyo, Panginoon.
Lord, ng iyong himilo sa buhay niya. Salamat po sa umaga ito, Panginoon. Malaya ka po na isasabayin, Panginoon, sa umaga ito. Lahat na may mga daladalang panalangin, suliranin, problema, Panginoon. Lalabasin na, Lord, sa panambagi ko, God. Ang kabayapaan, Panginoon, ay pagkakalabo sa bawat isa sa aming Panginoon. Kagalakan, O God. Lord, wala kami magagawa kundi ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat sa aming pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord, isa rin natin palapakan ang ating Panginoon. At sa oras po ito, tayo po ay magkamayan sa bawat isa. Let us sing the song, I'm glad you are here. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. For we are one. For we are one. For we are one. The best of praise for God. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Bilang mga po sa aming buhay at mga pagkakalak Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are alive. Jesus is Lord. Over my life. Jesus is Lord. Over my family. My God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over my life. Jesus is Lord. Over my family. Jesus is Lord. Over this place. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Alam niyo ba yung kantang God is not dead? Amen? Is your God dead? No. Is your God dead? No. Mas malakas, is your God dead? No. 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 No, 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 no. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. Living alone. I can feel it. Amen. Hey.
Diyos na malakpak. Malakpak ng buhay. At malakpak para sa buhay ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Is your God alive? Amen. Amen. God is good. Sabihin mo, all the time. All the time. Amen. All seasons. Our God is good. Amen. Palapaan po na natin Panginoon. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Makakaupo na tayong lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. We are celebrating, amen po ba, the anniversary, hindi naman anniversary kundi, we are remembering the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Hindi naman taon-taon namamatay at nabubuhay ang Panginoon. Ang ating Diyos ay minsang namatay. Ang ating Panginoon Jesus ay minsang nabako sa krus. At pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay. Sabi mo, at nanatiling buhay. Amen po ba? Amen. Ang Diyos natin ay hindi namamatay kada mahal na araw. Sa ito po ay pag-aalaala lang. Amen po ba? Amen. That once a year, we remember how Jesus triumphed on the cross and rose from the dead. Amen po? Palapahan po na natin Panginoon. Praise God. Sige, panalangin natin mga kapatid natin wala pa, no? Praise the Lord. Lord, sa oras na ito, isingin niyo po ang aming mga kapatid. At sila po ay makasama natin sa lugar na ito. Panginoon, at palakasin niyo po ang kanilang mga katawan. Kung sila man ay mga napagod sa mga biyahe o sa mga bakasyon o Diyos, bigyan po sa mga kalusugan. Salamat po. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Palapahan natin Panginoon. Praise God. Okay. Ayan. Handa na po tayo makinig sa salita ng Diyos. Amen. Sabihin nga natin, Christ's resurrection. The unshakable proof of our salvation. Amen po. Sabihin natin, Christ's resurrection. The unshakable proof of our salvation. Amen. Sino po dito may salvation? Taas ka ang kamay. Amen. Bakit tayo may salvation? Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Pero, most importantly, mga kapatid, nung siya ay namatay, siya ay muling nabuhay. Ito po ang nagbigay ng selyo, nagbigay ng, anong tawag doon? Ito ang nagbigay ng patunay na lahat ng mga sinasabi ni Jesus patungkol sa kanyang sakripisyo ay pawang mga katotohanan. Amen po ba? At ito ay napatunayan nung siya ay mabuhay mula sa mga patay. Amen po? Palapag po lang natin Panginoon. Praise God. Praise God. Doon ka sa mga pang sa ating Diyos. Praise the Lord. Praise God. Amen. Ulitin po natin. Christ's resurrection. The unshakable truth of our salvation. Amen. Praise God. Praise God. Ayan. Sige po. Wait lang po Praise the Lord. For us to fully experience the power of Christ's resurrection, we must deeply understand the purpose of His crucifixion. Sabihin nga natin, para lalo natin maranasan ang kapangyarihan kasi sabi ng Pablo, no, I pray that you may be able to experience the power of Jesus' resurrection. Ano ba yung mga power ng resurrection ni Jesus? Sabi ni Pablo, nais niya na maranasan ang kabuuan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. How can we fully experience the power of Christ's resurrection? Sabihin nga natin, by means of deeply understanding the purpose of His
crucifixion. Ang crucifixion ni Jesus at ang kanyang resurrection are inseparable. Amen? Hindi pwedeng paghiwalayin. Amen po ba? Amen? Para maranasan mo ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, dapat maranasan mo, maintindihan mo ng malalim ang dahilan ng kanyang pagkabayubay sa krus. Amen po ba? Talapahan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 13. Okay, basahin nga po natin ng malakas. Galatians 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Amen? Noong mga panahon na yun, kapag ikaw ay ipinitil, kapag ikaw ay ipinayubay, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Ikaw ay sinumpa. At si Jesus po ay ipinitil sa cross, ibinako sa cross. At siya po ay, he was hung on a pole. Ang pole ay yung cross. Tingnan po ba? Bakit siya naging sumpa? Eh, wala naman siyang kasalanan. Sabihin ko sa iyo again, para sa atin. Para tayo ay tubusin sa ilalim ng sumpa. Tingnan po ba? Kaya kahit na anong sabihin sa iyo ng mga, halimbawa may nagsumpa sa iyo, o ikaw sinusumpa ko, ikaw ay gagapang sa lusa, ikaw ay lulumod, ikaw ay magkakaroon. Alam niyo po, noong unang panahon, uso yun. Actually, marami pong mga, halimbawa, sino ba yun? Joab, yung pong general ni Joab, general ni David. Okay? Dahil siya ay pinapatay niya yung mga kumakampi kay David o yung mga gustong sumabi kay David. Gusto niya, siya lang. Alam niya, sabi ni David, sinusumpa ko, sabi niya kay Joab, ikaw ang iyong mga salin lahi ay hindi mawawalan ng may kapansanan. Kaya, nangyari po yun. Okay? Kasi sumpa, lalo na kapag ang nagsalita nito ay mga lingkod ng Diyos. Okay? Kasi there is power in our words. Kaya be careful with our words. Sabi mo, be careful with your words. Amen? Lalo na kapag magulang ang nagsabi nito. Kaya po yung mga magulang, huwag mo sasabihin sa inyong mga anak, ikaw wala kang galang. Hindi ka uunlad sa iyong buhay. Huwag mo sasabihin yun kasi mangyayari yun. Amen? Kasi there is power in our words. Okay? Pero ang napakaganda po, kapag tayo nanampalataya sa ating Panginoon, anong sinabi dyan? Christ redeemed us. Sabihin nga natin, Christ redeemed us from the curse of the law. Amen po ba? Sabihin ang curse of the law. Ano ba yung curse of the law? Pag ikaw ay nagkasala, ito ang mangyayari sa iyo. Yung Deuteronomy chapter 28 verse 15. Okay, ikaw ay ganito mangyayari. Ang Deuteronomy chapter 28, 1 to 14, blessings ang nakalagay. Pero yung 15 onwards, curses kapag ikaw ay sumuway. Pero ang magandang balita po, kung naman tayong lahat ay hindi naman nakasunod ng kumpleto, no? Ang magandang balita, si Jesus ay inako tayo sa sumpa kapag tayo nagtiwala sa Kanya. Amen po ba? That's the purpose of His crucifixion. Amen? Alabahan po natin ang Panginoon. Sabihin mo kayo ng kapatid, wala na tayo sa sumpa. Amen? Kaya kapag sinabing, ay kasi yung aming lahi may diabetes, merong hypertension, merong ganitong sakit at karamdaman, sabihin mo sa'yo, wala na yun. Amen? Wala na yun. Ay kasi yung lahi namin, maaaring mamatay. Sabi mo, hindi na yung natalab sa'yo. Amen po ba? Kasi tayo ay tinubos na ng Panginoon. Yung iba natatakot, ay yung nanay ko, 45 yung namatay, ako 44 na ako. Ibig sabihin, natatakot pa rin sila. Kapatid, tayo ay tinubos ni Jesus. Amen po ba? Amen?
Sabi mo sa iyo katabi, huwag kang mag-alala. Tayo ay ligtas. Amen po ba? Palapag po lang natin Panginoon. Praise God. Ayan. Ano ba po? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Bibigay lang natin ng emphasis yung mga verses, no? Okay, basahin nga. Ang ganda po ito. Gusto ko to. Okay. Basahin natin ang mabuti. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Ano sabi doon? That though He was rich, yet, anong sabi? For your sake. Basahin nga natin ang malakas. Everybody, 1, 2, 3, go. Ayan, si Nanay Gus lang ang magbabasa. Okay, ulitin natin. 1, 2, 3, go. For sabihin sa inyo natin, though He was rich, He became poor. Amen? Rich ba ang Panginoon? Oo. The earth is the Lord's and everything in it. Amen? Sabi nga ni Brother Eddie, kayang-kaya ni Jesus, nung siya yung panganak, kaya niyang maipanganak dun sa Buckingham Palace. Kaya niyang ipanganak dun sa palace ni Herodes. Doon siya ipanganak. Pero bakit siya ipinanganak dun sa saksakan? Kasi may purpose yun. Hindi dahil walang in. Okay? Hindi dahil walang tumanggap sa kanya. Actually, nung pumunta kami sa Israel, ang sabi nung sabi niya, hindi naman ganun ka, ang ibig sabihin mo, wala siyang matuluyan. Kasi ang kultura ng Israel, kapag ikaw ay nanganak, mga kapatid, basahin niyo sa Leviticus. Pag ang babae nanganak, ano mangyayari? Kapag lalaki ang anak, 7 days siyang magiging impure. Tapos, 30 days siyang hindi pwedeng lapitan. Fiesta po noon. Lahat ng mga mauupuan ni Maria, lahat ng mga pupunta, lahat ng makakasama sa bahay, magiging impure. Hindi pwedeng pumunta sa temple. Hindi pwedeng makihalubilo. Hindi pwedeng ganito. Kaya, saktong-sakto, nung siya'y manganganak, yung nagkaroon ng census. Okay? Pumunta sila sa mga kamag-anak nila. So, yung mga kamag-anak, nakukubuhanan mo na, paano yan? Paano yan? Kapag dito ka tumira, pag gustong-gusto ka namin patirahin, hindi kami makakapunta sa temple. Hindi kami makakapag-celebrate ng Passover. Hindi kami makakapag-celebrate. Sige, sabi ni Joseph siguro, sige, hahanap na lang kami. Hahanap na lang kami ng matitirahan, ng mapapanganahan. Okay? Wala po silang hahanap, kaya umabot. Pero, yun po ay kalooban din. Yun ay pinahintulot din ng Panginoon para maganap ang kanyang layunin na siya ay ipanganak sa saksakan. Amen po ba? Amen? Praise the Lord. Bakit? Kasi yun ang purpose mo para tayo akuin sa makahirapan. Sabi mo, kahirapan. Amen? Mula sanggol hanggang lumaki. Paano siya lumaki? Sa isang karpintero. Ang pinakamahirap po ng buhay ay karpintero kasi pag wala magpapagawa ng bahay, yun ang araw-araw yung magpapagawa ng bahay. Kaya yung karamihan doon mag-iista kasi may lumaing isa, araw-araw may dagat. Araw-araw may ilog. Amen? Kaya meron sila. Pero, ganun po na buhay si Jesus. Kaya, medyo ang tingin sa kanya, hindi mataas. Bakit ganun siya magsalita? Bakit ang puso niya magsalita? Diba anak siya ng karpintero? Diba karpintero ang tatay niya? At yung mga kapatid niya ay ganito, kilala natin. Kaya po, pinili ni Jesus na paipanganak ng mahirap, lumaki sa mahirap na pamilya upang tayo po walang dahilan para tayo maghirap. Amen po ba? Sabihin ko sa inyo gabi, naghirap na si Jesus para sa iyo. Hindi ka na kailangan maghirap. Amen po ba? Kaya totoo, lahat ng nagtitiwala kay Jesus, hindi sila mamumuhay ng mahirap. Amen? Amen? Sabihin ko sa inyo gabi, tandaan natin yun.
Amen po ba? Amen? Alabahan natin ating Panginoon. Praise God. Yet, sabi nga, though He was rich, yet for your sake, sabihin mo sa inyo magabi, for your sake, Jesus became poor. Bigyan mo ako ng balikan. Sabi ng Bible, sabi ng Bible, Jesus became poor so that you, through His poorness, through His poverty, ano nakalagay? Might become rich. Kalooban ba ng Diyos na tayo mag-become rich? Kalooban ba? Sige nga, basahin na natin. Bakit si Jesus naging poor? Basahin na lang ulit. So that you, sabihin mo, you, ikaw yun, through His poverty, might become rich. Amen po ba? Kalooban ba ng Diyos na tayo maging rich? Pero ang sinabi dyan ay might. Ano ba ibig sabihin ng might? May. Diba? May. So, ibig sabihin di sigurado. Ha? Bakit hindi will? Hindi shall? Bakit might? Yan, may condition. Ano yung condition? Kapag tayo nagtiwala sa Kanya. Amen po ba? Yun lang ang condition. Sabi mo, pag tayo sumunod, nagtiwala sa ating Diyos, sumunod sa Kanyang mga prinsipyo at panuntunan, alam niyo po, there is no doubt that you will be blessed. Kapag binasa mo ang Bible, talaga ang prinsipyo ng Bible, palahin tayo lahat. Amen po ba? Amen? Kalabahan po na natin Panginoon. Praise God! Okay, paano kung palakpak ninyo ay ano? That's our word. Hallelujah. Amen, amen, amen. Yun pa ay nararanasan na po natin sa ating buhay, mga kapatid. Yun tayo ay unti-unting pinagpapala ng Diyos. Amen po. Unti-unti tayong inaangat. Amen po ba? Amen. Wala yata makapagsasabi mo na ako maging Kristiyano, naghirap ako. Meron pa dito nagsabi, no? Kapag ikaw ay totohanan ng sumunod sa Panginoon, hindi mangyayari yun. Sabi mo, hindi mangyayari yun. Amen po ba? Pero para sino dito nagsasabi, wala nung ako'y sumunod sa Panginoon, kapag pinagpala ang buhay ko, sino magsasabi doon? Taas ng kawan. Amen. Palabakan natin ating Panginoon. Praise God. Sabi po sa Isaiah chapter 53, verse 4 and 5, ito, napakaganda po nito, no? Kompleto. Okay, basahin natin ang malakas, everybody. Surely, He took up our pain and bore our suffering. Sabihin natin, He took up our pain, amen, and bore our suffering. Sabihin natin, bore. Pag sinabing bore, halimbawa, si Kuya Manolo, meron akong dala-dalang mabigat. Pagkatapos, nakikita na niya, hindi ka na kinukuha. Ibig sabihin nun, hindi niya, patulungin po si Kuya Manolo. Madalas, kapag may dala-dala akong kinukuha niyo. So, yan po ang ibig sabihin nun. Binibitbit ng Diyos, sabi mo, binibitbit ng Diyos ang ating mga kabigatan. Suffering. Amen po ba? Kaya sabi ni Jesus, come to me, all you are weary and burdened, and anong sinabi? Anong katugtong? I will give you rest. Okay. Bakit tayo bibigyan ng rest? Kasi pag lumapit tayo sa Kanya, yung pinibitbit natin, siya na ang magbibitbit. Kaya sabi ni Jesus, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and my yoke is easy, and my burden is light. Amen po ba? Amen. Ang ganda po noon. Yun pala ang ibig sabihin noon. Ano ba kabigatan meron ka? Mga kapatid, kapag ito ay binigay mo sa Diyos, siya na ang magbibitbit mo. Kaya ang sabi, lagi natin sinasabi, cast your burdens, your cares, upon the Lord, for He cares for you. Sabihin mo sa iyo, meron ka bang kabigatan? Meron ka bang binibitbit ngayon?
na mahirap, mabigat sa buhay, sabihin mo sa iyong katabi, ibigay mo na sa Lord. Amen? Bakit? He bore our suffering. Amen po ba? He bore. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Pero ang sabi dyan, yet we consider him punished by God, smitten by him, and afflicted. Akala natin siya ay pinaparusahan ng Diyos. Pero tingnan po ninyo ang susunod na verse. Basahin lang natin malakas yung susunod na verse, everybody. 1, 2, 3, go! Sabihin mo sa iyo katabi, He was pierced for our transgressions. Amen? Yung kasalanan natin, transgression. He was crushed. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng parusa na dapat igawad sa atin dahil sa ating pagkakasala ay ibinigay na sa Kanya. Amen ba? Kinuha niyang lahat. Akin na ang lahat ng mga kaparusahan para doon sa mga nagtitiwala sa akin, sabi ng Panginoon. Amen? Para hindi na sila makaranas ng kaparusahan sa kanilang mga kasalanan. Amen po ba? Nakuha po natin, yun yung essence ng crucifixion ng ating Panginoon. Yun yung kahalagahan bakit kailangan natin maintindihan. Kasi ang muling pagkabuhay ng Panginoon, it is actually the proof that all these things that God has said will happen to us. Amen po ba? Lahat ng mga bagay na ito, sabi mo, lahat. Amen? Tingnan niyo po, He was crushed for our iniquities. Anong sunod? The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Papagay po natin ang Panginoon. Praise God. Lumala sa mga sa Diyos. Ayan. Okay, ano ang sabi sa verse 6? Basahin natin ang malakas. Verse 6, we all, like sheep, kagaya ng mga tupa, have gone astray. Tayo'y nalihis ng landas. Each of us has turned to our own way. Bawat isa sa atin ay kanya-kanyang gumawa ng kasalanan. And the Lord, tingnan niyo po, ang ganda nito. And the Lord, sabihin natin, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ang ganda po, no? Mga kapatid, tayong lahat ay nagkanya-kanyang gawa ng kasalanan, pero nung tayo manampalataya sa Kanya, the Lord, God the Father, has laid on the Lord Jesus Christ the iniquity. Ano yung iniquity? Ang kasalanan nating lahat. Amen po ba? Ang kasalanan mo mula ng pagkabata, ang kasalanan mo na naaalala man o hindi, basta ito ay hiningi mo ng tawad sa Panginoon at ito ay nagsisi ka sa iyong mga pagkakasala, lahat ng ito ay burado na. Dahil si Jesus ang nagbayad. Sabi mo, si Jesus ang nagbayad ng lahat ng ating mga pagkakasala. Amen po ba? Amen? Kaya sabihin natin, wala nang pwedeng singilin sa akin ng kaaway. Sabihin natin, Satan, wala ka nang pwedeng singilin sa aking buhay. Dahil ang lahat ng aking kasalanan ay nasa aking Panginoong Jesus. Lahat-lahat. Amen po ba? Palabahan na natin, Panginoon. Praise God, praise God. Best power. Taas ka na natin, walay sa Panginoon. Sabihin natin, thank you, Lord, for taking all my sins. I believe in you, Lord. At ngayong oras na ito, tinatanggalan mo ng kapangyarihan ang kaaway sa
sa aking buhay. Dahil ako, O Diyos, ay nilinis mo na, hinugasan mo ng ibang dugo. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Ayan. Roman number 1. Mga kapatid, mahalaga na ito ay maintindihan natin. Christ's crucifixion guaranteed our complete salvation. Sabihin nga natin, Christ's crucifixion guaranteed. Sabihin nga, guaranteed our complete. Sabihin natin, complete. Bakit kaya complete? Complete salvation. Tingnan po natin isa-isa. Okay, balikan natin yung last scenario na si Jesus ay napako sa krus, no? Si Jesus ay dun sa Last Supper. Okay, basahin natin yung Last Supper na conversation ni Jesus sa kanyang mga disciples. Pwede ba natin basahin na malakas, everybody? And He took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you." Alam ni Jesus na ang kanyang katawan, ang kanyang makalupang katawan ay ilalaan bilang sakripisyo sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, given for you. Do this. Sabi ni Jesus, do this. Ano yung tinutukoy ni Jesus? Do this, yung Last Supper, yung Holy Communion. Do this in remembrance of me. Sabihin nga natin, do this in remembrance of me. Hawak-hawak niya yung bread. Halimbawa, ito yung bread. Sabi niya, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this, eat this in remembrance of me." In the same way, after supper, pagkatapos silang kumain, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood." Sabihin nga natin, new covenant in my blood, which is poured out for you. Sabihin nga natin, poured out for you. Amen? Yung sa body, ang sabi ng Panginoon, "This is my body given for you." Amen po ba? Sabihin nga po natin, "Thank you, Lord, for your body given for me." Ano sila? Bakit given? John 3:16. Ano sabi ba? God so loved the world that He gave. Kaya sabi ni Jesus, "This is my body given for your salvation." Do this, sabi na, eat this. Yung bread, about the sa Holy Communion. Eat this, sabi ng Panginoon, in remembrance of me. Tapos, sa blood, this is my blood poured out for you. Sabi nga, poured out. Amen? Tumigis ang dugo ni Jesus para sa atin. Sabi mo, para sa atin. Amen po ba? Bakit? Alam niyo po, very solemn yun. Pag sinabing very solemn, walang gusto mangyari si Jesus kundi makita niya ang kaganapan ng kanyang mission sa ating buhay. Amen po ba? Kaya gusto ni Jesus na maganap ang mission niya sa ating buhay. Una, salvation. Pangalawa, prosperity. Pangatlo, isa-isay natin mamaya, gusto ng Diyos makita na ito ay nagaganap sa ating buhay. Amen po ba? Kaya kalooban ba ng Diyos na tayo ay malusog? Kalooban na ng Diyos na tayo ay masagana? Kalooban ba ng Diyos na tayo ay masaya? Lahat nun ay kalooban ng Diyos. Amen po ba? Talaman po na natin, Panginoon. Praise God! Amen. Pero, tandaan natin, ito ay nangyayari kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po? Amen? Praise God. Okay. Ayan. Sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Sabihin nga natin, in remembrance. Paano natin ma-receive yung complete salvation na sinasabi ng Panginoon? Doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, sabi doon, sa verse 26, sabi, "For whenever you eat this bread
you proclaim the Lord's death until He comes. Whenever we eat this bread. Sabi ng Panginoon, do this. Okay, sige, basahin ko lang yung 1 Corinthians 11 verse 23. Ang ganda po nung last part noon. Bakit yung iba may sakit? Bakit yung iba ay may mga matinding karamdaman? Bakit yung iba ay namatay? Okay? Ang sabi ng Panginoon, 1 Corinthians 11 verse 23. Tignan niyo po. Okay, sa verse 27. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Sabihin natin, unworthy manner. Ano yung unworthy manner? Hindi mo kinikilala ang sakripisyo ni Jesus. Hindi mo kinikilala yung kanyang ginawang pagpapakasakit. Okay? Kaya, very solemn ang gusto ng Panginoon na kilalanin natin ito. Amen po ba? Kasi gusto niya na magkaroon ng kaganapan ito sa ating buhay. Ano ba po? Ayan, verse 28. A man ought to examine himself before, ayan, verse 28. Tingnan niyo yung verse 28. Ayan, basahin mo natin mga kas, everybody. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. Verse 29. For those who eat and drink without discerning. Pag sinabing without discerning, without remembering, without recognizing the body of the Lord, drink judgment on themselves. Kaya, whenever we eat this bread, sabi mo noon, remember what Jesus has done on the cross. Okay, verse 30, tingnan mo yung verse 30. Basahin natin ang malakas. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Kaya yung iba sa inyo, sabi ng Bible, kayo ay mahina, weak. Pwedeng physically yun, pwedeng spiritually, pwedeng emotionally, weak. Okay? And sick. Ano yung sick? Pwede rin emotional, pwedeng physical. Okay? Sick. And a number of you, sabi ng Lord, have fallen asleep at yung iba ay namatay. Bakit? We fail to recognize the body and blood of the Lord. Kaya si Pastor Joey, lagi silang nagko-communion, lagi niyang ine-emphasize the sacrifice of Jesus. Amen po ba? Amen? Mamaya magko-communion tayo. Mga kapatid, let us recognize and let us remember what Jesus has done. Amen? Kasi ang kanyang crucifixion cannot be separated from His resurrection. Amen po ba? Talagang natin Panginoon. Okay. Why? How do we remember Jesus' crucifixion? Letter A, remember how He sacrificed for our sins. Amen? Sabihin mo sa iyo, kapatid, grabe ang sakripisyo ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen? Sabihin mo, kaya mo na ngayon, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Anong sabi ng Bible? Tuwing gagawa tayo ng kasalanan, para na rin pinapako natin si Jesus sa krus. Amen? Ayaw naman natin gawin yun. Amen po ba? Amen? Amen po? Amen. Ayaw natin gawin yun. Okay, letter B. Letter A yung nakalagay, no? Letter B, sabihin natin, remember His commands. Amen? Ano yung command ni Jesus? And commission to us. Ano yung command ng Lord? Ang sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. Sabihin mo sa inyo, love your neighbor. Ang una, ang sabi ng Panginoon, love God above all. Amen? With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And the second commandment is, love your neighbor. Amen? As yourself. Amen? Praise God. Okay, remember God's command. Sabi ng Bible, remember God's commission. Ano yung commission ng Lord sa atin? Ano yung Matthew chapter 28, verse 19 and 20?
Ang sabi ng Panginoon sa verse 18, all authority has been given to me, therefore, Sister Merly, sige. Tama. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Ang ganda po nun, yun yung commission. Yun yung piling ng Panginoon sa atin, go and make disciples. Amen? At yun yung ginagawa natin. Amen? Last Sunday, nagkaroon tayo ng BBS. This coming Sunday, magkakaroon tayo ng pre-encounter. Tama ba? This coming Saturday, magkakaroon tayo ng pre-encounter. Doon sa lahat ng nag-BBS last Sunday, sabihan po natin, yung lahat ng mga nag-ministry bazaar, magkakaroon tayo ng pre-encounter. Sa April 13, magkakaroon tayo ng Encounter God Retreat EGR. Sa April 20, magkakaroon tayo ng post-encounter. Pagkatapos, 27 na nun, magkakaroon tayo ng SOL1. Dire-diretso, yun ang tinatawag na intentional discipleship. Amen po ba? Amen? Ang Diyos, ayaw niya yung, of course, ayaw ng Lord yung sa una lang, no? Gusto ng Panginoon, sabi naman, teaching them, to obey everything I have commanded you. Yun ay continuous process hanggang dumating ang Panginoon. Ang disipulo mo. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo, huwag natin silang iiwanan. Amen po ba? Amen? Totoo yun. Teaching them. Kung mayroon ka pa ituturo, continuous process hanggang dumating si Jesus. Amen? Palamahan po natin, Panginoon. Praise God. Okay, letter C. Anong gusto ng Panginoon? Bakit sinabi ni Jesus, do this in remembrance of me? Remember His promises. Ano yung promise ng Lord? He will be with us and help us. Sabihin nga natin, the Lord will help you. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Ano ang kanyang promise? He will take us to be with Him. Sabi sa John chapter 14. Anong sabi ng John chapter 14? Do not let your hearts be troubled. Sabi ng Lord, trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. I will go there to prepare a place for you. And when I prepare a place for you, I will come back to take you to be with me, so that where I am, you will be with me also. Sabi mo sa iyo, Madre, Jesus will return and take us home to be with Him. Amen po ba? Pwede bang kalibutin nyo ang katabi sa inyong kapatid? This is not our home. Amen po ba? Kaya huwag ka masyadong mag-enjoy dito sa earth. Amen po ba? Kasi hindi ito ang ating tahanan. Ang tahanan natin ay sa kalangitan. Amen po ba? Amen? Huwag nating ilagak ang puso natin dito sa earth because this is not our home. Amen po ba? Palapag po na natin Panginoon. Praise God. Amen. Okay. What does Jesus wants us to remember? Sabi ko kasi inyo, complete salvation ng crucifixion. Amen? Sabi nga natin, complete. Remember His benefits. Ano ang mga benefits ng Panginoon? At sabi sa Psalm 103, praise the Lord of my soul and all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord of my soul and forget not all His benefits. Sabi natin, benefits. Ano yung sabi doon sa verse 3? Who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Ano yung sabi sa verse 5? Who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Yun pala yung benefits ng Lord. Pero iisa-isahin din natin. What are the benefits of the Lord according to Isaiah 53 verse 4 and 5 naman? Okay, number 1.
Ang sabi doon, He took up our infirmities. Ano yung infirmities? Weakness. Sabi natin, weakness. Amen. Pag sinabing infirmity kasi, kapag ikaw may problema sa kamay, infirmity yun. May problema sa mata, infirmity yun. Kahit na yan ay may katarata o may infirmity yun. Pero kung any problem that you have, that is infirmity. Ang sabi ng Bible, Jesus took up our infirmity. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, i-claim natin that by what Jesus has done, we are healed from that infirmity. Meron ba kayong infirmity ngayon? Meron ba kayong kapansanan? Meron ba kayong anong bagay sa inyong albawa? Si Vika kung masakit yung kanyang paa, infirmity yun. Ngayong oras na ito, sabihin natin sa Panginoon, close your eyes. Ngayong oras na ito. Sabihin natin sa Panginoon, thank you, Jesus. I remember what you've done. I remember your benefits. Ngayong oras na ito, Panginoon, patuloy niyo po akong tinisin. Patuloy po akong nagtitiwala sa iyo. Ngayong oras na ito, idantay niyo po ang iyong mapaghimalang kamay. Dahil mo katansanan sa aking katawan. Lord, tinatanggol ko, tinatanggal ko, Panginoon, sa bisa ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. In Jesus' name. I claim strength, healing upon me. In Jesus' name. Amen. 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 Malabahan na namin, Panginoon. Praise God. Ano po? He carried our sorrows. He carried our sorrows. Amen. Sabi natin, He carried our sorrows. Amen. Bakit carried? Kasi nung mga panahon na ang ano po dito, yung mga baka, sila ay nasa ilalim ng yoke. Yung burden. Ngayon, kapag nilagay sila sa yoke, sila po ay kailangang lumakad para either na mag-araro o either na hila ng mabibigat na bagay. Pero, mga kapatid, sa konteksto natin, ang Panginoon, siya ang humihila para sa atin. Siya ang kayok natin. Sabihin natin, kayok. Kaya sabi pala, alam niyo yung pala ibig sabihin na, do not be equally yoked with an unbeliever. Ang yoke kasi, pag sinabing dalawa kayong nakayoke, yung isa nasa unahan, yung pangalawa, kalabaw, dalawang kalabaw humihila. Pag isa, hindi na kayang hilagin. Okay? Pag dalawa, ang isang kabayo daw, kaya niyang humila ng 30 tonelada. O, hindi. Ang isang kabayo, 1 tonelada kaya. Pero kapag tinalawa mo ang kabayo, ilang tonelada? Ang kaya hilahin? Hindi. 10 tonelada. Oo. Ganun, synergy, ang tawag doon, synergy. Okay? Yung kayang gawin ng tao, kapag naging dalawa sila, hindi lang doble, triple, hanggang, synergy. Kaya po, yun pala, ang ibig sabihin ng take my yoke upon you, pag si Jesus na ang humila, halos lalakas na lang tayo, siya na lang ang hihila. Amen po ba? Nalabahan na natin, Panginoon. Praise God. Ang lakas-lakas ng Panginoon, hihila ka pa. Nakuha niyo ibig sabihin? Amen? Kaya na ng Diyos ang lakas, sa lakas niya, hilahin lahat ng ating problema. Amen? Kapag siya ay kasama natin sa yoke. Amen? Kaya pala sinabi ng Panginoon, do not be equally yoked with an unbeliever. Kasi kapag unbeliever niya, pwedeng hindi siya hihila, ikaw lahat ng hihila. Amen, diba? O kaya naman, pwede ang direksyon niya dito, dapat ang direksyon mo doon. Parehas kayo, saan kayo pupunta? Amen po ba? Pwede siyang huminto, kapag ikaw ay humihila, ano mangyayari sa inyo? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, do not equally be yoked with an unbeliever. Kaya po, mahalaga yun. Amen po ba? Amen. Palapakan na natin, Panginoon. Praise God. Let's now praise to the Lord. Amen.
Praise the Lord. He was pierced for our transgression. Yun mga benefits, no? Okay, uulit-ulit natin. Ano ba po? He was bruised for our iniquities. Sabihin nga natin, bruised for our iniquities. Ayan. Number 5. Ito, isa-isay natin dito. Ano ba po ang mga benefits ng Panginoon? Number 5. Okay. He bore the punishment that brought us peace. Sabihin nga natin, He bore the punishment that brought us peace. Sabihin natin, peace. Okay. Ano ba yung punishment? O sige, ikaw ay sabi ng magulang dahil kumuha ka ng kasalanan, para peace na tayo. Okay, eto ang gagawin mo. Pumili ka ng kaparusahan mo. Okay, isang sinturon, isang 2 hanger, o isang linggo kang hindi lalabas ng bahay. Okay, kung ikaw ang pipili, anong pipiliin mo dun? Eh, lahat merong di po ba? Lahat. So, para peace na tayo, para wala ka ng problema. Pumili ka kung anong gusto mo dito. Amen? Sa magulang, ako ginagawa ko yung financial. Anak, pumili ka, anong gusto mong parusa. Alam niyo po, ganun din ang Lord. Amen po ba? Okay, pero ang napaka-importante, mga kapatid, hindi na tayo kailangang maparusahan. Kasi sabihin nga natin, He bore the punishment that brought us peace. Amen po ba? That brought us peace. Ano yung peace? Ano yung peace? Ano yung peace na binigay ng Panginoon? Number 1, prosperity. Amen. Ibig sabihin, ikaw ay makakaranas ng prosperity dahil si Jesus ay inako niya ng ating mga kasalanan. Ano yung sabi ng 3 John 2? I wish above all things that you may prosper. Gusto ko sa lahat ng bagay ba, managana ka and be in good health. Amen? As your soul prospereth. Enjoyment. Sabi natin, enjoyment. Ano yung enjoyment? John 10:10. I have come that you may have life and have it more abundantly. Full life. Sabi natin, full life. Next, completeness. Ano yung sabi sa completeness? Gusto ng Panginoon, kumpleto tayo. Sabi yung kumpleto. Okay. Ano ang sabi ng 4:19? My God will supply all my needs. Sabi na, all my needs. Amen? Sabi mo sa iyo katabi, we have all we need. Amen? Hindi lang yan material. All we need to succeed in life. Sabi ng Panginoon, kailangan mo ba ng strength? My God will supply all your needs. Kailangan mo ng wisdom? My God will supply all your needs. Kailangan mo ng determination, passion, endurance, perseverance? My God will supply all your needs. Amen po ba? Ano pa po ang letter A? Sabihin natin, assurance. Ano ibig sabihin ng assurance? Confidence. Amen? Boldness. Security. Assurance na ang buhay mo ay hindi mapapaliwala. Assurance na ang lahat ng gagawin mo ay hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Sabihin nga natin, Philippians 4:13. Ano sabi ng Panginoon doon? Sabihin natin malakas, everybody. I can do all things through Christ. Assurance. Amen? I can do all things. Amen? Hindi ako pababayaan ng Diyos. Sasamahan ako ng Diyos. Tutulungan ako ng Diyos. Amen po ba? Itatawid ako ng Diyos. I can do all things. Hindi ako bibiguin ng Diyos. I can do all things through Christ. Amen po ba? Palabagan natin Panginoon. At ano po ang peace? Sabi na, eternal life. Alam nyo, mapapaliwala lahat yung 5, yung 4 na yun kapag wala kang number 5. Dahil ang pinakamahalaga sa buhay natin, hindi yung buhay dito sa mundo, kundi yung kasiguruhan na meron tayong buhay kasama si Jesus sa walang hanggan. Amen? Kaya sabi ng Bible, di ba, what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his soul? Ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin, hindi yung dito sa mundo, bagamat napakasarap kung makasama ang Panginoon dito sa mundo. Amen po ba? Ang pinakamahalaga ay yung
assurance natin that in eternity, we will be enjoying life with our God. Amen po ba? Malabanan natin Panginoon. Praise God. Amen. Malapit na tayo matapos. Next. Praise God. Praise God. Okay. Ayan. Next. Sabihin nga natin, we are healed by His wounds. Sabihin mo sa katabi, we are healed by His wounds. Sabihin nga natin, wounds. Ang ganda po noong, tingnan nyo, He was cut in every part of His body to make us whole. Lahat ng bahagi ng katawan ni Jesus may wounds. Nakita nyo doon sa passion, talagang tinitihaya para, okay, sige, sa likod naman. Sige, sa tiyan naman. Sa mukha naman. Alam nyo, ang sabi ng doon pala lang galing yung sinasabi, mata mo lang ang walang natay. Kasi pumipikit ka eh. Ang mata mo lang ang pwede mong ipikit. Kaya nakatali ka. Nakatali ka, hindi mo pwede i-cover yung mukha. Hindi mo pwede kaya lahat ng bahagi ng katawan. Pero kapag pinalo ka sa mukha, pumipikit, kaya mata mo lang ang walang natay. Sabi doon, ganun ang nangyari kay Jesus. Every part of His body was wounded so that in every part of our body, we will be made whole. Amen po ba? Amen? May bahagi ko na ng katawan ngayon na may sakit. Ang mga kapatid, sakop ng sakripisyo ni Jesus yung lahat ng sakit at karamdaman. Amen? Palapaan natin ating Panginoon. Praise God! Praise God! Okay. Praise the Lord. The Lord, okay, suffered in every aspect for our redemption. Sabihin natin, every aspect. Ayan, tignan niyo po, mga kapatid, remember. Sabihin mo sa kapatid, remember. Spiritually, He bore our sins. Kaya, bakit kaya sinabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Diba sinabi na yun, Bernie? My God, why have you forsaken me? Dahil nung oras na yun, ang lahat ng kasalanan ng mundo ay nakatagal kay Jesus at hindi siya kayang tignan ng Diyos. Amen po ba? He suffered spiritually. Ang pinakamahirap sa buhay natin, yung tayo po ay mahiwalay sa Diyos. Kaya si Jesus manangis, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Kapag pala nagkakasala ka, ang Diyos ay tali ang kamay ng Diyos. Amen? Naniniwala kayo doon? Tali ang kamay ng Diyos pag tayo ibig sabihin, tali ang kamay ng Diyos na makakilos sa ating buhay kapag tayo ay nasa kasalanan. Tingnan niyo po, yung prodigal son, may nagawa ba ang kanyang ama nung siya ay nasa kasalanan? Malayo? Wala. Ang pwede gawin lang ng mga ay maghintay. Amen ba? Maghintay. At, of course, sa atin, through the Holy Spirit ay i-convict tayo. Okay, Isaiah 59. Ano sabi doon? Hindi maiksi ang kamay ng Diyos upang ikaw ay iligtas. Hindi bigi ang kanyang tenga upang ikaw ay abutin. Ngunit ang iyong kasalanan ang siyang nagiging dahilan upang ikaw ay may tago ang kanyang mukha. Di pala lagi makikita mukha ng Diyos na kapag tayo nagkakasala. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. My God, why have you forsaken me? Spiritually, He was separated from God. Kaya kompleto po yung ating redemption eh. Because physically, He was wounded in every part of His body. Alam mo, emotionally, He was rejected, betrayed, amen, by Judas, by Peter, by His disciples. Socially, He was insulted, ridiculed, humiliated, mocked, even by the people that He healed. Amen. Ano ba po? Financially, He became poor. He was rich, and yet He was given birth in a manger. Siya ay lumaki sa isang napaka-poor na mentally, he struggled. He was afflicted. Amen? Kaya struggle, such a struggle sa Garden of Gethsemane. Amen? Yung sobrang Lord, Panginoon,
kung maaari po ng yung paghihirap nito, ang hirap ng kalooban, ang hirap sa kanyang kaisipan, kung maaari po, baka hindi siya matulog. Hindi po talaga siya matulog. Dahil sa Pedro, tulog na tulog. Di po ba? Pero siya, kaya hindi pa pwedeng samahan po na ninyo ako kahit isang oras, sabi ni Jesus. Parang sinasabi ni Jesus, hindi ako makatulog, hindi ako makapagpahinga, hindi ako makapag-relax, pwede magsamahan ninyo ako, i-comfort ninyo ako. Yun yung sinabi, watch and pray, so that you will not fall into temptation. Parang sinama sila ni Jesus, para sila yung, siyempre, kailangan ng Panginoon din ng support ang mga panahon na yun. Mga kapatid, Jesus suffered all this because He became human. Amen? He suffered all weaknesses. Amen? Palapakan na natin, Panginoon. Praise God! Praise God! Amen! Okay, sabihin natin, remember His covenant. Ano yung covenant ng Panginoon? Those who believe. Sabihin natin, those who believe in Him shall not perish. Sabihin natin, shall not perish, but have eternal life. Mga kapatid, sabihin natin, those who believe in Him shall not perish. Ano yung perish? Hindi ka na makakaranas ng mga kapahamakan. Hindi ka makakaranas ng kalungkahan. Hindi ka makakaranas ng kahirapan ng buhay. Shall not perish. Okay? Dito sa earth at doon sa buhay na walang hanggan, hindi ka makakaranas ng mga eternal death. Amen? Dito pa lang sa mundo, bibigyan ka ng Panginoon ng buhay na kasiyasiya. Amen, diba? We will have eternal life. Amen po? Palapakan mo na natin, Panginoon. Praise God! Praise God! Amen! Jesus accomplished all this that we may enjoy life to the fullest. God wants us to receive. Sabihin nga natin ng malakas, everybody. God wants us to receive and experience all these benefits so that our life will be a testament for all that God will do to everyone who put His trust in Him. Gusto ng Diyos. Sabihin nyo nga po sa'yo katabi, gusto ng Diyos. Ang buhay natin ay maging instrumento, testamento na gagawin ito ng Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Ang ating buhay ay sample. Amen po ba? Sabihin, sample ka. We are ambassadors. Ang mga ambassadors, ibig sabihin, pag sinabi mo, ay, maganda po sa Pilipinas, dapat maganda ka. Amen ba? Pag sinabi mo, maganda ang produkto ko, dapat maganda ka. Amen po ba? Yun yung tayo, pag sinabi mo, maganda po maging Kristiyano, maganda magtiwala sa Panginoon. Dapat makita sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Balabahan po na natin, Panginoon. Praise God, praise God. Amen. Sabihin na natin, our new life, the undeniable proof of His resurrection. Ulitin natin mga kapatid, our new life, the undeniable proof of His resurrection. Pwede bang humanap po kayo ng partner? Pwede yung katabi sabihin, kapatid, people should see Jesus and believe that Jesus is alive in us through our life, through our action, through our words, in our hope, in our enthusiasm and passion, in our attitude, determination, in every season, in every situation in life. Amen? Kapag sa lahat ng pagkakataon sa buhay mo, nakikita nila, kakaiba to, kahit may problema siya, parang hindi siya namang problema. Tapos nakikita nila, ay yun pala ang kanyang sikreto. Si Jesus pala ang kanyang kalakasan. Amen po ba? Amen? Amen? Palapakatan natin Panginoon. Praise God. Conclusion. Basahin natin ang conclusion, mga kapatid.
Everybody. Yan. Malakas. 1, 2, 3, go. Jesus died and rose again. He reigns with God the Father and lived in each and every one of us who believes. Ulitin natin. Jesus died and rose again. Amen? He reigns with God. Siya ay naghahari kasama ng Panginoon, kasama ng God the Father, and yet He lives in each and every one of us who believes. At tayo, bawat isa sa atin, ang mga pagpapatunay ng ating Diyos ay buhay. Amen ba? Amen? Nakikita ba ng mga tao sa buhay natin ang ating Diyos na pinananampalatayanan ay buhay? Nakikita ba nila ito sa ating mga kung paano tayo humarap sa problema? Kung paano tayo magsalita? Ang buhay mo, mga kapatid, ang buhay mo na binago ng Diyos, yan ang pinakamalinaw na katunayan ng Diyos na si Jesus ay muling nabuhay. At hindi lamang siya buhay na nasa langit, siya ay nabuhay sa ating buhay. Kaya siya na ang nabubuhay sa atin at hindi na tayo. Amen? Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Palapakan sa Diyos. Magaling po tayo lahat. Praise God. Praise God. Ang pinakamagandang regalo ng resurrection ni Jesus ay yung buhay siya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Yung buhay siya nakasama natin araw-araw. Buhay siya na sinasamahan tayo sa lahat ng mga season, panahon ng ating buhay. At siya, mga kapatid, ay hindi na muling mamamatay. That's the good news. Hindi ka na mamamatay dahil sino mang naniniwala kay Jesus ay hindi na mamamatay. Amen? Taas na natin kamay sa Panginoon. Sa oras na ito, pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon sa isang buhay na dahil sa kanyang sakripisyo at dahil sa kanyang muling pagkabuhay ay naririto tayo ngayon. Nararanasan ng kompletong benepisyo ng kanyang pagkapako sa krus. Nararanasan ang kanyang katagumpayan ng kanyang muling pagkabuhay. Panginoon, salamat, O Diyos, dahil ikaw ay namatay sa krus. Panginoon, kinumpleto mo ang kaligtasan, Lord, ang kagalingan, ang katubusan, Lord, para sa aming buhay. Kinumpleto mo, Panginoon, O Diyos, ang kaganapan ng iyong magandang plano para sa amin. Sa pamamagitan ng iyong pagkapako sa krus, inako mong lahat, O Diyos, ang para sa amin, mga kaparusahan. At salamat dahil sa iyong muling pagkabuhay, Panginoong Jesus, binigyan mo ng kasiguruhan na ang lahat ng iyong mga pinangako at ginawa sa krus ay totoong mararanasan namin lahat dahil ikaw ay hindi nanatiling patay at ikaw ay nagtagumpay at mananatiling buhay, mananatiling nakaupo, O Diyos, at naghahari. Ang ibig sabihin, Panginoon, talunan na ang anumang mga gawa ng kaaway. Talunan na, Panginoon, ang sakit karamdaman. Talunan na ang kahirapan. Talunan na, Panginoon, ang mga kabiguan. Talunan na ang anumang mga plano ng Diyan sa aming buhay. At ikaw ang nagkakalimutan. Kaya sa oras na ito, patuloy muna rin, O Diyos, pinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay. In the name of Jesus, sabihin natin ang mga panalangin ito, Panginoong Jesus, narito ang aking buhay. Gatap ko po itong binibigay sa iyo. Panginoon, ngayong oras na ito, itinatapoy ko po ang lahat ng uri ng kasalanan na siyang pumipigil upang maranasan ko ang lahat ng benepisyo
na nais mo. Ngayong oras na ito, Panginoon, ipinapahayag ko, ikaw ay buhay, nakaluktok sa kanang trono ng Ama. Ikaw ay buhay, nakaluktok sa aking puso. Ikaw ay buhay sa aking mga salita, sa aking mga gawa, Panginoon, sa lahat-lahat ng aking buhay. At ikaw, Panginoon, ang maghahari, hindi lamang sa mundo, kundi maging sa aking buhay mula sa oras na ito. Kaya sa oras na ito, Panginoon, itinatakwil ko ang sakit at karamdaman, itinatakwil ko, O Diyos, ang anumang kahirapan, itinatakwil ko ang mga gawa ng kaaway sa aking buhay at sa aking mga mahal sa buhay. At idinideklara ko, Jesus is Lord and God and King over my life. Jesus reigns in my life forever. Jesus rules over my life, both now and forever. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God, and let's go to praise to God. Hallelujah. Po, silyuhan po natin yung sino mong napagpara sa naging katuran na yung ngayon, silyuhan po natin ang pananampalataya natin narinig. Para pa natin ang Panginoon. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. It is risen, it's risen, and He lives forevermore. It is risen. Wait lang po, mga kapatid. Tandaan natin, there is power in our words. Amen po ba? There is power. Ang victory, it is putting sineseryohan natin. Kaya sabi ni Brother Eddie, believe what you sing. Amen po ba? And sing what you believe. Don't just sing. Amen po ba? Believe what you sing. Sabi mo sa iyo, believe what you sing. Amen? And sing what you believe. Amen? Sabi, awit natin, hallelujah, Jesus is alive. Amen? Sabi mo, Jesus is alive. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave is risen. Jesus is forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave is empty now. Jesus is forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect
Okay, seseluhan po natin ang ating pong katuruan kanina. Amen. This is a very powerful declaration. Amen po ba? Sabi natin, very powerful declaration. Tayo po tayong lahat sa oras na ito. Amen. Ayun po, pagkaman hindi first Sunday of the month, but this is a Resurrection Sunday. Ang ating pong Holy Communion, pinag-aralan na natin kanina, yung ating pong mga benefits na ginawa ng Panginoon. And this time, mga kapatid, we are going to declare that we are a part. Amen po ba? Didiklara natin, Panginoon, na ako ay bahagi ng iyong ginawang sakripisyo. Amen? Sige po, stretch your hands towards this Holy Communion elements. Lord, salamat. This is a perfect time for us, O God, to do this Holy Communion. Dahil inalala namin ang lahat ng kumpletong ginawa mo sa krus. At ito ay sinilihan mo po, O Diyos, ng iyong ulit pagkabuhay. Kaya sa oras na ito, dinideklara po namin, Panginoon, na kami ay malinis, na kami, O Diyos, ay Lord, hinugasan mo, na kami ay kabahagi ng lahat ng iyong benepisyo doon sa krus, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At ngayong oras na ito, Panginoon, Lord, we cancel every works of the enemy against us, every plan of the enemy against us in our family, in Jesus' name. At sa pagkuha po namin ng Diyos ng tinapay at ng juice, Lord, dinideklara po namin, O God, na kami, O Diyos, ay bahagi. At kami, O God, ay beneficiaries, Lord, of all the complete salvation that you have accomplished on the cross. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Ngayong oras po ito, pipilan dito yung ating pong mga ushering ministries. Ayan. Isa-isa po tayong lalapit. Ayan. Kukuha tayo ng juice. Mauna muna tayong kumuha ng tinapay and then juice. Okay, mauna po yung mga andito. Sige po. Lapit na po tayo. Amen. Seated on the throne, around you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Pwede na po natin buksan yung juice and the bread. Taas po natin ang bread. Sabihin natin sa oras na ito, sabihin po natin, thank you, Jesus. Ngayong oras nito, inaalala ko ang iyong katawan na nadurog para sa akin, para sa akin. Kompletong kaligtasan, kaibahan, kasaganaan, kalayaan, kaligtasan, in Jesus' name. Tinatanggap ko po itong lahat. O Diyos, at
Amen. Wala na mangyari ang kaaway sa aking buhay. In Jesus' name. Amen. Taas natin ang juice. Sabihin natin, salamat Panginoon sa iyong dugo na nabuo para sa akin. Salamat po sa kompletong kaligtasan, kapatawaran, katubusan, mula sa sumpa, mula sa parusahan. Salamat po sa kompletong kayaan. Tinatanggap ko po ito in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God, praise God, praise God. Amen. The best clap of praise to the Lord. Amen, amen. Yung mga masa na lang sa Panginoon. Hallelujah. Let's continue our celebration. Amen. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord sa lahat ng Amen. Hallelujah. Everyone comes to the name of the Lord and say, oh, oh, oh. Everyone comes to the name of the Lord and say, oh, oh, oh. Everyone comes to the name of the Lord and say, oh, oh, oh. Everyone comes to the name of the Lord and say, Amen.